Meron pang fillers na itong si former Speaker Martin Romualdez, yung mga Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, maimbitahan at dadalo po sa pagdinig at kung mangyari man po ang ikalawang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon Committee, ililita po ba via Zoom itong si resigned Congressman Zaldico? MJ, sa mga katanungan yan, syempre ang Blue Ribbon Committee, pwede silang imbitahan. Wala pa dun sa unang imbitasyon na nakita ko at hindi nga at pwede pa lang ituloy yung pagtatanong dun sa 18 at kung dadalo pa yung 14 na magsasalita. Kung ang katanungan ay pwede ba silang imbitahan, pwede. Kung hindi sila attend, pwede ba silang magkaroon ng pagkilos ang Senado para puwersahin silang umattend, pwede rin. Yung contempt of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede nilang gamitin din para dyan. So, yung pag-attend, kayang-kaya kasi yung parliamentary courtesy na binabanggit na sa Kongreso, katulad si Speaker Martin Romualdez sa isang congressman, ayun naman ay tradisyon lamang. Pero katulad nitong ganitong klaseng kalaking kaso, ganitong klaseng nakita nating korupsyon, ay maaari talaga silang imbitahan si Speaker Martin Romualdez, yung mga nabanggit mo, E.S. Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, si Mark Teksay, no, si John Paul Estrada, pwede talagang imbitahin ang mga yan. Si Manny Bonoan, hindi pa siya natapos nung huling paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee at bagamat may kaso rin siya o nasa hospital arrest, kung papayagan ng doktor, ay pwede rin ipatawag ng Senado para magsalita. Ito ang maganda sa Blue Ribbon Committee ngayon, na alam niya talaga yung mga issue na dapat niyang imbestigahan at alam niya yung kanyang mga kailangang ipatawag na tao. Higit sa lahat, alam din niya pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng komite para puwersahin, no? Para puwersahin na humarap ang mga taong to at magsalita doon sa kanilang nalalaman. Pangalawa, yung sinasabi ngayon ng 18 Marines na individual na binabanggit nila sa komite, yun ay under oath. At ito'y magagamit mismo na dokumento para mag-file ng mga kaso kung sino man ang mga nababanggit doon sa kanilang pagtatanong at batay doon sa kanilang affidavit. Kasi yung affidavit nila, isang malaking kwento general affidavit na kung saan may mga iba't iba silang mga eksperyensa o mga kaganapan o kasaysayan ng pagdideliver ng pera. Pero batay doon sa mga pagtatanong, lumalabas ngayon yung individual na mga kwento ng bawat sundalo tungkol dito sa delivery ng pera. At ang pinakamaganda nga dyan, para mabuo ng kwento, katulad na banggit ko kanina, ay yung salita ni Saldico. Dalawang solusyon. Si Saldico pwedeng umattend via Zoom, kung papayagan ito ng komite, o kahit hindi siya lumabas, magkaroon lang ng i-apostil niya yung kanyang binabanggit o yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video message. Pero alam mo, Admar, MJ, maging ang ombudsman, yung video message na ginamit na nga nila kahit na hindi opisyal na ipinasok sa Blue Ribbon Committee. Pero ako, mas kampante ako kung mailalagay natin ng opisyal yung dokumento o di kaya ay payagan siya mismo na mag-zoom ng Blue Ribbon Committee at maghayag si Congressman Saldico sa kanyang nalalaman. Opo, magandang gabi pala sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinatatanong po nila, Kong Mike, kung kayo po ba'y naniniwala na hanggang kay Martin Romualdez lang ang issue? Siya po bang ulo talaga? Alam mo naman, MJ, una ako nagsalita tungkol dyan. Sinasabi ko na yung mastermind noong paman. And ang maganda lang kasi, syempre, ang unang nagsalita dyan ay si Saldico. Ang sabi niya, nagbigay ng 100 billion insertion si Pangulong Bongbong Marcos. At doon binanggit niya na nag-deliver siya ng 25 billion pesos. At dito nga, nagsalita naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi yan totoo. Ang nagsalita dyan ay si Yusek Bernardo. At ang kumuha ng pera ay si E.S. Bersamin, kasama si Secretary Pangandaman, yung 8 billion pesos na ang kumuha at ang deliver ay si Traigib Olaybar at si Adrian Bersamin. Kaya ito'y maganda, malaman natin itong mga kwentong to. Pero ang sinasabi ko nga, kung mabubuo natin lahat yan sa komite, ay makikita natin ang buong kwento. Kung yung sinasabing mastermind, sinabi na po yan ni Saldico, nagsalita na rin ba ako dyan, nagsalita na rin dyan sila Egay Irise,
no, ng mga bagay na to, tingnan po natin kung ano lalabas sa Blue Ribbon Committee. Opo, bago lang ulit si partner Mar, Kong Mike, ito bang si Congressman Leviste, ito ba may mga feelers sir na dadalo sa Blue Ribbon ng Cayetano Block? Si Congressman Lian Liviste, pwede naman siya magsalita dahil may mga hawak naman siyang files tungkol dyan. At kung, di ba, kung dati nabanggit na yung pag-uusap nila ni Yusek Adrian Bersamin. Pero hindi naman tingin ko kailangan pang hilahin pa si Congressman Liviste kung si Adrian Bersamin mismo ang maipapatawag. At kung maitatanong sa kanya yung mga lumabas na issue dati dyan sa Kongreso na mga binabanggit na mga dokumento, text messages. So, critical dyan si Adrian Bersamin kasi ang mangyari kay Lian, kinikwento lang niya yung pinakita sa kanya at narinig niya. Pero palagay ko, pag si Adrian mismo ang lumabas, makikita natin, malalaman natin direkta doon sa taong involved. Congressman, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan po. Well, alam mo, Admar, dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay. Magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso, kung di ako nagkakamali, no? March, April, May, June, July. Ilang buwan na magmula nung sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari. Nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa ng harangan, ayaw nilang papasukin doon pa lang sa unang gate ng Senado, na magugulat ka talaga, no? At nakakapagtaka. Bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento Nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ang taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ang katotohanan. At tulungan din po natin itong programa ng ang istasyon ng SMNI. Dahil isa po to sa mga naglalabas talaga ng katotohanan, naglalabas kung ano yung mga kwento na dapat malaman ng taong bayan. Kailangan po nating malaman ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bayan. Hindi na lang po ako nagsasabi niyan. Senate President Alan Cayetano sinabi na niya. Si Senator Marcoleta sinabi na niya. Pag hindi natin inayos ang kasong ito, pag hindi natin nalaman ang katotohanan at hindi natin naparusahan ang mga dapat parusahan at hindi natin naisoli yung pera na ninako sa bayan, kawawa na po ang ating bansa. Kaya Admar, MJ, maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng nanonood at sumusuporta sa SMNI. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang ating laban.